if I'm not mistaken, Access Me, yung Access pangalan Me. ng project, ayun po, for info for difference. Si Director Dora. baka mo share for sustainability. Yung question kasi kanina yung nakapokus dun sa commercialization. Pero ang reality kasi ng mga DUST technology, especially sa sector ng agrikultura, karamihan yan ay public goods. Either generation of knowledge or skills na binibigay sa mga farmers. So alam mo yung konsepto ng integrated pest management, yung different techniques how to address the problem, yun yung kasama sa extension system ng Department of Agriculture. So yung halimbawa yung problema natin dati sa populism, kung natatandaan pa niyo sa Calabarzon, na unfortunate na ngayon ay isang... Anong year ba yun? Kasi baka bata pa siya. Prior to pandemic yun. Hindi na po, naabutan na po namin. Yun yung pandemic no 1920. Hindi, bali nung magkaroon kasi ng outbreak ng populism sa Calabarzon, ang unang ginawa ng DUST doon, pondo ng project para ma-identify ano ba yung peste. Siya ba ay dati nang nandito o siya ba ay na-introduce? So, ang naging doon, ma-identify yung organism, na alaman kung ano yung biology niya at ano yung proper control measure. So, naghanap ng natural enemy, which is basically yung parasitoid, yung tinatawag na Comperiella calawanica. Calawanica kasi sa Kalawan nakuha yung type strain. So, yung mass production nun, yun yung ginamit para makontrol itong Calabarzon infestation. Unfortunately ngayon, may malaking infestation sa south, Zamboanga, Basilan, and other areas. So, recently, ang DUST nagpondo ng dalawang malaking program para i-address yung problem na yun. Yung isa is para i-mass produce yung mga natural enemies na i-release doon sa area. In that case, for public good yun. Tapos yung mass production system noon, kung sakaling may private sector na willing mag-adapt, ibibigay namin sa kanila. And then sila na yung magmamass produce para hindi lang government ang magpa-participate sa control measure. Then, ang isa pang aspect na tanong kanina, ano ba yung mga platforms sa technology promotion, technology transfer? Kasi kung titingnan yung commercialization is just one component ng technology transfer, which is the main objective ng DUST. So sa Picard, maybe yung iba sa inyo very familiar na dito yung Fiesta. Pero hindi ito yung Fiesta ng Patrona. Fiesta ito yung Farmers and Industry Encounter through SNT agenda. So engagement pa rin. So bali ang format nun, i-present yung different technologies na available in the presence of the investors and other stakeholders. Pag nagkasundo sila, magda-draft ng terms of agreement para sa license. So, ang output dapat ng Fiesta ay yung terms of agreement. And then later on, yun yung ipaprocess na licensing agreement. Pwede rin ang output ng platform na yun ay magkasundo sila na may joint R&D. Kagaya nung nabanggit ni Secretary kanina. Ang isa pa dito, yung example sa biofertilizer. Marami kasing project na pinondohan ng DUST na sa development ng biofertilizer. Pero marami ding lessons learned doon. Isa na ay, simula pa lang, dapat yung design ng experiment ay compliant na sa requirement ng regulatory agency. Halimbawa, nagtetest ka ng efficacy ng certain biofertilizer, yung experimental design mo as prescribed na ng regulatory agency, para yung result, isasabit mo na lang. Compliant na siya doon. Ang karaniwang nangyayari kasi, pag walang ganong guidance, gagawa ka ng napakagandang experimental design for publication. Maganda yung result, pero hindi mo magamit sa registration kasi hindi yun ang prescribed system ng regulation. So by doing that, nasa-shorten yung process. Mas na mapadali yung registration ng commodity mo. Pangalawa, ito din yung nagpapacilitate para makita ano ba yung mga available product sa market na i-compare mo, ano ba yung efficacy ng bagong produkto mo. So may mga guidance din doon. So ang pinoprovide halimbawa ng DUST, guidance sa researchers na gustong mag-develop ng product at technologies. Ito yung isa sa function ng yung DPITC, DUST Picard Innovation and Technology Center. And then kung sakaling mayroong magandang output doon, nagpo-provide kami ng guidance din kung paano ma-protect yung intellectual property
property. So meron ding guidance na pinoprovide sa patent filing at saka yung utility model. Kung okay yung produkto mo, pwede kang pumasok sa TBI, yung Technology Business Incubator, na minamanage ng council. So meron nito ang PCARD, meron ito ang PSHRD, and later siguro magkakaroon na rin ng PCHRD. So kung titingnan nyo, kompleto yung cycle nito, kompleto yung technology transfer process. Salamat. Thank you po.